Sinabi ko naman sa inyo na mahirap magpaaral ng kolehiyo. Pero Franz, porsigido makapagtapos yung anak natin. Pero anong nangyari ngayon? Hindi nahihirapan kayo ngayon sa pag-aaral niya. Tulungan mo sana kami. Noon pa man, sinabi ko na sa inyo na hindi niyo ako maaasahan dyan. Eh, para din naman sa atin ito, Franz. Kung nagtrabaho na lang siya, edi nakakatulong pa siya sa atin. Mas maganda, Franz, kung makapagtapos siya ng kolehiyo. Bahala nga kayo dyan. Jen! Sigurado ka ba, ate, na magkokolehiyo ka? Oo, Ron. Anong sinabi nyo? Mag-aaral ka na ng kolehiyo? Opo, sana, Tay. Kahit isa man lang sa amin ni Ron na makapagtapos. Kahit si ate din na lang ang mag-aaral, tay. Tutulong po ako sa pagpapaaral kay ate din, tay. Magtatrabaho na lang po ako. Sa tingin nyo ba, madali lang magpaaral sa kolehiyo? Alam nyo naman ang kalagayan natin sa buhay. Mahirap lang tayo. Kaya nga magsisikap ako mag-aral, Tay. Baka sakaling mag-iba naman ang takbo ng pamumuhay natin. Sige na, tay. Kahit si ate na lang. Dagdag gastos lang yung iniisip nyo. Maghanap na lang kayo ng trabaho para makatulong pa kayo dito. Paano yan, ate? Ayaw ni tatay. O anak, bakit malungkot kayo? Ikaw na lang magsabi, Ron. Ano ba yun, mga anak? Sinabi po kasi namin kay tatay na gusto pong mag-aral ni ate Jen. Pero ayaw ni tatay, Nay. Dagdag gastos lang daw po yun. Ganun ba, anak? Gusto ko pong makapagtapos, Nay. Para sa atin din po yun. At magtatrabaho din po ako, Nay, habang nag-aaral. Hindi ka ba mahihirapan nun, anak? Tutulong din po ako, nay. Magtatrabaho po ako para kay ate. Magsisikap po ako, Nay. Walang imposible sa taong nagpupursige. Sige mga anak, sasabihin ko yan sa tatay nyo. Tara na mga anak at tulungan niyo ako magluto. Sige po, nay. Rans, may sasabihin sana ako sa'yo. Pwede ba tayo mag-usap? Ano yun, Ruby? Ayaw mo ba talaga magkolehiyo? Kahit isa man lang sa anak natin? Ruby, di ba napag-usapan na natin yan? Franz, kaya naman siguro natin pag-aralin. Kahit si Jen lang. Pwede naman silang mabuhay kahit hindi nakapag-aral. Oo, Franz. Pero iba pa rin pag nakapagtapos. Mas marami oportunidad para umasenso. Bakit? Hindi pa ba kayo kontento sa buhay natin, Ruby? Bakit, Franz? Kontento ka na ba sa ganitong buhay? Palibhasa kasi, wala kang pangarap sa buhay. Kung gusto niyang mag-aral, sige, mag-aral siya. Pero, wag niyo akong aasahan na tutulong sa kanya, Ruby. Oh, ito, panggastos natin sa bahay. Yan lang ang sweldo ko.
Jen, anak. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun, Nay? Sinabi ko na kasi sa tatay mo na gusto mong mag-aral. Pero, ayaw niya talaga, anak. Hayaan niyo na po, Nay. Magtatrabaho na lang po ako. Gusto mo ba talaga mag-aral, anak? Oo, sana, Nay. Kung may pagkakataon. Sige, pagtulungan na lang natin para makapag-aral ka. Talaga po, Nay? Oo, total, may binibigay naman sa akin ng tatay mo. At may kinikita din ako kahit papano. Magtatrabaho din po ako habang nag-aaral. Hindi ka kaya mahirapan, anak? Kayang-kaya po yan, Nay. Sige. Mukhang masaya yung pinag-uusapan nyo ah. Mag-aaral na kasi ng kolehiyo ang ate mo ron. Talaga ate? Oo, Ron. Magpupursige ako sa pag-aaral ko. Tamang-tama ate. May trabaho na ako. Matutulungan na kita sa pag-aaral mo. Talaga, Ron? May trabaho ka na? Oo, Nay. Medyo mababa ang sahod, pero ayos na rin. Salamat, Ron, ha? Oo, ate. Basta pilitin mo makapagtapos. Oo naman. At ikaw naman ang susunod kong pag-aaralin kapag nakapagtapos na ako. Parang nahihirapan na kaming sustentuhan ng pag-aaral ko. Sinabi ko naman sa inyo na mahirap magpaaral ng kolehiyo. Pero Franz, pursigido makapagtapos yung anak natin! Pero anong nangyari ngayon? Di nahihirapan kayo ngayon sa pag-aaral niya. Ikaw tinutulungan mo sana kami! Noon pa man, sinabi ko na sa inyo na hindi niyo ako maaasahan dyan. Eh para din naman sa atin ito, Franz! Kung nagtrabaho na lang siya, edi nakakatulong pa siya sa atin. Mas maganda, Franz, kung makapagtapos siya ng kolehiyo! Bahala nga kayo dyan. Jen! Jen, nagtatalo na kayo ni Tatay, Nay, tungkol sa pag-aaral ko. Hayaan mo ng tatay mo, anak. Huwag mo na intindihin yun. May punto naman siya, Nay. Talagang nahihirapan na tayo. Bakit, anak? Susuko ka na ba? Nahihirapan na rin ako, Nay. Ilang taon na lang, anak. Kakayanin natin to. Kaya pa ba natin, Nay? Kayanin mo, anak. Nandito kami ng kapatid mo. Salamat po, Nay. Sige po, magpupursige pa po ako. Ganyan nga, anak. Salamat, Nay. Ito pala yung kinita natin kahapon, anak. Panggastos mo. Baka wala na pong natira sa inyo, Nay. Ang gastos po dito sa bahay. Huwag mo na intindihin yun, anak. Ako nang bahala doon. Nay, ate, nandito pala kayo. Oo, Ron. Nag-usap lang kami ng ate mo. Ate, ito pala yung panggastos mo. Nakakahiya na sa'yo, Ron. Ate naman, di ba pinangako ko sa'yo na tutulungan kita?
Hindi ka na nakakapag-ipon ng dahil sa akin. Nagtatrabaho ako ate para sa'yo, para sa pag-aaral mo. Nahihiya na nga ako sa inyo ni nanay. Huwag kang mag-isip ng ganyan ate. Dapat tayo ang nagtutulungan dahil pamilya tayo. Siya nga naman, anak. Balang araw, makakabayad din ako sa inyo, Nay. Ron, Anak, yung pag-aaral mo munang intindihin mo. Oo nga naman ate. Napakawalang kwenta kong ama. Nagpapakahirap sila sa pagpapaaral kay Ken. Samantalang ako, walang ginagawa at hindi tumutulong. bilis talaga ng oras. Naging abala ako nitong nakaraang linggo. Kamusta na kaya sila nanay? Ilang buwan na rin ako hindi nakakauwi sa kanila. Uuwi muna ako sa kanila. Namimiss ko na rin ang pamilya ko. Franz, masama ba pakiramdam mo? Oo, Ruby. Nangihina ako. Sandali lang ha, kukuhanan kita ng tubig. Ito, Franz, uminom ka muna. Salamat, Ruby. Ilang araw ka ng ganyan ha. Kaya nga, Ruby, hindi na tuloy ako makapasok sa trabaho. Ano kaya ako magpatingin ka sa doktor? Huwag na, Ruby. Gagaling din ako. Baka kasi kung ano na yan, Franz. Huwag na, Ruby. Dagdag gastos lang yun. Nay! Tay! Nay! Tay! Diyan, anak. Bakit parang pumapayat ka si tatay? Ilang araw na masama yung pakiramdam ng tatay mo, anak. Tay, ano po? Kamusta po kayo? Parang pumapayat na po kayo ah. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Jen. Parang malala na po yung ubo nyo. Baka kung ano na po yung sakit nyo. Ilang araw na nga siyang hindi nakakapagtrabaho, anak. Ganun ba, Nay? Kung ganun, patingin na po natin siya sa doktor para magamot. Yun nga ang sabi ko, anak. Huwag na, anak. Wala tayong gagastusin. Gagaling din ako. Mas maganda kung magpa-doktor ka, Tay, para malaman natin yung sakit mo. Sige na, Nay. Magbihis na kayo ni tatay para mapatingin natin siya sa doktor. Oo, anak. Tara na. Salamat, anak, ha.
Kuya, dito na lang po. Bayad po. Salamat nga pala anak sa pagpapagamot mo sa akin. Huwag kayo magpasalamat, Tay. Tungkulin ko yun bilang isang anak. Kahit hindi ako nakatulong sa pag-aaral mo noon, hindi ka nagtanim ng galit sa akin. Tay, nakatulong naman po kayo kahit papano. Dahil kayo ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan natin dito sa bahay. Anak, patawarin mo sana ako sa lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo noon. Kalimutan na natin yung Tay. Ang mahalaga ngayon ay ang gumaling kayo. Salamat anak. O ate, kailan ka pa dumating? Kaninang umaga pa ako dito, Ron. Ganun ba ate? Tay, kamusta na po kayo? Medyo malakas na anak. Pinagamot ako ng ate mo kanina. Ganun ba tay? Ate, salamat. O Ron, nandyan ka na pala. Ran, suminom ka muna ng tubig. Salamat, Ruby. Maiwan ko muna kayo ha, at magluluto ako ng ulam. Sige po, Nay. Ron, maganda ka. Dahil ikaw naman ang pag-aaralin ko. Talaga ate, mag-aaral na ako. Oo, Ron. Pag-aaralin kita. At tutulungan ko ang ate mo sa pagpapaaral sa'yo. Oo, mga anak. Simula ngayon, magtutulungan tayong tatlo. Talaga po, Tay. Salamat po. Salamat tay, hindi na ako mahirapan yan. Oo, pangako yan, mga anak. Makakapag-aral ka na ulit, Ron. Bilang magulang, sikapin natin makapagtapos ng kolehiyo ang ating mga anak. Kahit gaano ito kahirap, dahil ang tagumpay ng anak ay tagumpay din ng magulang. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na.